Lahat. Una, nagpapasalamat ako sa inyo, kasama ng inyong mga magulang, sa pagkakaroon ng panahon upang kayo ay bihisan. Ang cute niyong tignan. No? Yung bata parang talagang sakal na siya sa belo. But seriously, sa mga magulang, salamat po ha. Sigurado ako, isang karanasan ito na hindi makakalimutan ng inyong mga anak. No? Na siyang huhubog ng kanilang pagkatao hanggang sa sila'y lumaki at magkaisip. Ngayong hapon na ito, ginaganap natin yung ating Children's Mass kasabay ng ating pagdiriwang ng All Saints Day. Yun ang dahilan kung bakit kayo nakabihis santo. Hindi ko kayo pinagbihis ng bihis aswang at multo sapagkat hindi iyon ang siyang dapat na maging punto ng ating atensyon. Kaya sana, mga minamahal ko mga bata, gayon din yung mga bata na hindi nakasali sa ating Dress Like a Saint. Meron kayong assignment. Pag-uwi ninyo, itanong ninyo sa inyong mga magulang, sino po ba yung santo na ibinihis nyo po sa akin? Mga magulang, sana mamayang gabi, ikwentuhan nyo ang inyong mga anak patungkol sa santo na kanilang ginagaya. Nang sa gayon, ito'y hindi lamang isuot, kundi ang santo na kanilang ginaya, pwede nilang tularan, pwedeng gayahin. At pangalawa, ngayon, chinek ko yung ating attendance, nasa 45 daw tayo. No? Medyo nalungkot si Father kasi maraming nagpalista, pero hindi naman nakapunta. At marami ring nakapunta, pero hindi naman nagpalista. Kaya ngayon, kinakabahan tayo kung paano magkakasya yung mga party bags na inihanda natin. Yun yung dahilan kung bakit ina-announce ni Father na dapat magpalista para mabilang natin ilang ba yung bibigyan natin. Kaya bahala na si Teacher Christy kung anong kanyang gagawin. No? Ang ating ebanghelyo, hindi mahirap maunawaan, napakadali. Sapagkat itinuturo ng ebanghelyo ang isang mahalaga. At ano iyon? Ang batas ng pagmamahal. Ang batas ng pag-ibig. Alam nyo, meron ko isang batang kagaya nyo, kausap ko, sabi niya, alam mo, Father, mas makapangyarihan po ang nanay ko kaysa po sa Diyos. Sabi ko, pwede ba naman yon? Na mas makapangyarihan si nanay kaysa kay Jesus? Sabi niya, opo, Father. Sabi ko, paano mong nasabi? Kasi po ang Diyos, meron lang pong 10 utos. Yung nanay ko po, ang daming utos. Si Mama Mary, ikot ng ikot. Mama Mary, hindi ka ba napapagod? Yan ang Mama Maryng busog. Sinong magulang ng batang ito? O di ba bigla kayong nahiya, ay yung itaas sa mga kamay ninyo. Salamat ha, maraming salamat. Taga saan kayo? 849. So thank you very much. No? Sige, hayaan lang natin siyang mag-ikot-ikot. But seriously ha, alam niyo, no? Minsan yung mga tao, yung mga magulang, medyo napapahiya sila o minsan yung bata talagang kinakagalitan kapag yung bata ikot-ikot sa simbahan. Pag yung bata maingay, ngayon po, mapapakinggan niyo sa akin, wala po kayong dapat ikabahala. Seriously, at least yung mga bata sa ganyang edad, pwede nilang matutuhan, ang simbahan pala, pwede kong maging playground. Ang simbahan pala, pwede akong makapaglaro habang nagsisimba. Kaya paalala ko lamang ha, applicable lamang yung ang simbahan pwede maging playground, ang simbahan pwede makapaglaro sa mga batang kagaya niya. Pero kung ang edad ay kagaya nito, sasabihin mo ang simbahan ay palang playground, malaki ang problema mo. So yung ganung paalala pang bata lang. Ayan, may mga late tayo. So i-welcome natin the late Our Lady of Lourdes. Ayan, sige. Paupuin natin sila. O si Kuya. Hulaan ko si Kuya. Ano si Kuya? Pedro Calungsod. Tama ba si Kuya Pedro Calungsod? O. Sige. Maikli lang yung homily ni Father kasi si Father ngongo ngayon, no? Masama yung pakiramdam ni Father. Tanungin niyo, pang ilang misa ko na to? Pang 5 ko na. Kaya mamaya, pang-6,
ambulansya na ang tatawagin natin. Wala si Father Knox, kaya the winner takes it all. Isa lang yung mensahe ni Father ngayong hapon. Ang batas ng pagmamahal. Alam nyo, nung bata ako, kwentuhan ko kayo ha, nung bata ako, takot na takot ako sa nanay ko. Hindi naman siya kagaya nung batang sinabi sa akin na mas makapangyarihan dahil maraming batas yung nanay niya. Pero bakit takot-takot sa nanay ko? Yung nanay ko, kapag tinitigan ako noon, alam ko na ang ibig sabihin. Yung nanay ko, kapag nagalit sa akin, kapag sinabi niyang, tumigil ka na, ala, ang susunod noon, palo na. Kaya takot-takot ako sa nanay ko. Pero alam niyo, isang araw, nawala ko yung susi ng bahay namin. Sabi ng nanay ko sa akin, nasa ng susi? Patay. Hindi ko alam kung saan ko nalagay sapagkat aking pinaglaruan. Sabi ng nanay ko, hanapin mo yung susi. Hindi ko talaga makita. Sabi ng nanay ko, hanapin mo yung susi. Pag di mo nakita yon, makikita mo. Ha? Sabi ko, pag di ko daw nakita, makikita ko. Mas lalo pa akong kinabahan sa nanay kong matapang kasi ang sabi niya, hanapin mo yung susi. Pag di mo nakita yan, makikita mo pagdating ng tatay mo. Sabi ko, hindi ko na lang hahanapin. Kasi pagdating pala ni daddy, makikita ko din. Pero ano yung ibig sabihin ng aking kwento? Ang batas ay mahalaga, pero alam ninyo, meron pang mas mahalaga sa batas. Ano yon? Ang batas ng pag-ibig. Kaya yung mga batang naririto, sigurado ako, mahal na mahal nyo si mami at si daddy. Tama? Mahal na mahal ninyo ang inyong mga kaibigan. Tama? Pero, hindi sapat na yung pag-ibig sinasabi. Dapat yung pag-ibig, para maging makatotohanan, ipinaparamdam. Kaya ngayong hapon, sa pagdiriwang natin ng misa, simple lang yung aking paalala. Una, mas may mahalaga sa batas. Ano yon? Pagmamahal. At ang pag-ibig, hindi lamang dapat sinasabi, kundi ang pag-ibig, ipinaparamdam din. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, sa pagpapatuloy ng ating misa, ito ang siyang hamon ng misa natin ngayong hapon. Ang pag-ibig na nasa ating puso, ibinabahagi. Ang pag-ibig na ating naramdaman, siyang ating ibabahagi rin sa ating kapwa. Sapagat ang pag-ibig para maging makatotohanan, hindi lamang sinasabi, kundi ang pag-ibig ipinaparamdam. Ngayon, magsitayo tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sa mga marunong magbasa,